Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, filing ng grave oral defamation laban sa mga aktivistang sina Tamano at Castro, inirekomenda ng Department of Justice. Resupply mission sa BRP Sierra Madre hindi kailangan ng approval ng ibang bansa. Dagdag na suporta kailangan ng matatag agenda ng Department of Education. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, naglapag ng rekomendasyon ang mga prosecutor ng Department of Justice o DOJ na mag-file ng oral defamation charges laban sa environmental activists na sina Jed Tamano at Jonila Castro para sa kanilang paratang na hinuli umano sila ng mga sundalo. Ito'y matapos i-dismiss ang perjury complaint na isinumite ng militar laban sa dalawang aktivista na nag-akusa ng pandurukot ng militar sa kanila. Ayon sa mga prosecutor, ang issue ay nasa statements na lumabas sa mga bibig ng respondents noong press conference na sumalungat sa kanilang sinumpaang salaysay. At base sa recorded evidence na ito, isang seryosong kaso ng paninirang puri ang ginawa ng dalawa. Ayon sa panel, wala ring naipakitang ebidensya ang dalawang aktivista ng pamimilit at pagbabanta sa paggawa ng kani-kanilang mga sinumpaang salaysay. Nilinaw ng Armed Forces of the Philippines o AFP na hindi kailangan ng pahintulot mula sa ibang bansa ng rotation at resupply o RORE ng mga tropa na nakadeploy sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Saad ni Colonel Francel Margaret Padilla, isang regular military duty ang RORE na pwedeng gawin kahit anong oras. Naglabas ng statement ang AFP matapos lumabas ang mga report na may temporary special arrangement ang Pilipinas sa China Coast Guard para pahintulutan ang pagdadala ng mga supply sa mga tropang sakay ng BRP Sierra Madre. Dagdag ni Padilla, responsibilidad ng AFP na bigyan ng regular provisions ang mga tropa para sa moral at kapakanan ng mga sundalo. Ipinangako ni Senator Sherwin Gatchalian na magiging katuwang ng Department of Education o DepEd ang Senate Committee on Basic Education para sa matagumpay na implementasyon ng matatag agenda. Saad ng senador, nakadepende sa implementasyon at pagiging handa ng mga guro para sa maayos na rollout ng naturang programa. Binanggit ni Gatchalian na may nakalaang 777.5 million pesos sa 2024 national budget para sa training ng mga guro, kasama ang pagsasanay para sa K-10 ng matatag curriculum. Isinusulong rin ni Gatchalian ang Senate Bill 1604 o ang Aral Program Act na naglalayong magkaroon ng isang nationwide learning recovery program para labanan ang mga naging epekto ng COVID-19 pandemic sa learners ng bansa. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uula. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.